Hello, hello. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. Afternoon, Good afternoon, sir. sir. O sige, start na tayo, no? Good afternoon, sir. O sige, Okay. sige. So, can you see it on your screen? I'm using now Excel. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Nakita niyo? Yes, Ito, sir. Meron. okay, so ito yung magiging data set natin for sampling, no? So, as you notice, this is an Excel file, no? Tapos meron tayong maraming pangalan, no? Ito. So, this population represents yung mga pasahero ng Titanic, no? Yung yung one nag-collapse na cruise ship, no? So, purpose natin dito is how to get sample size, no? Tapos sino ang dapat piliin, no? Okay? So, I will move to to R, no? Okay? Lipat ako sa R. Okay, nandito ako sa R ngayon. Nakita niyo? Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so this is a sample Yes, program sir. to Sir. perform. This is sample program to perform sampling methods. So yung gagawin natin dito is we are going to compute sample size and we are going to identify random samples from a target population. No? So step one, you have to load the population data. No? So yung population natin is the passengers list, no, of the doomed Titanic cruise ship, no. So, ganito yung una, I have to declare yung folder, no? In my case, ang folder is located at drive D, no? So, ito yung location ko, ha? Ito yung location ko. So, i-update nyo ito sa side niyo, no? When you're going to use your laptop, i-update niyo ito siya, no? Ito. Kasi hindi maglakbo yun, no? Then, ang pangalan ng file is, Titanic, no? So, you have to know hanapin mo yung folder, no? Hanapin mo yung folder na saan mo makita yung file. Tapos ito, ibig sabihin, ginugtong ko na yung folder sa file name, no? Okay, run ko siya, ha? So, pag run dito, control enter lang. Control enter, control enter, control enter. Ano ang laman ng file? Ang laman ng file is, ito na. Nandito siya, no? Nandito yung folder at saka yung file. So, ang command is read, no? So, ito siya. So, start reading the data, no? So, ang command is ito siya, no? Yan, read. Yan. So, punta kayo dito sa sa kabilang window, no? Yan, makita mo dito, no? Okay, i-clear ko muna. I-clear ko muna para sigurado na walang laman, ha? Wala siyang laman. Okay, ulit, no? So, folder. So, ayan, lumabas si folder, no? Tapos, ang file name, file. Tapos, ang data, no? Okay, dito, punta ako dito sa environment, ha? Sa environment, ando yung data, makita mo. So, pag i-click ko ito siya, nandito yung variables niya. Ito. Nandito yung variables. Okay? So, ibig sabihin nito, class, pag lumabas siya sa environment, andyan na yung raw data mo. So, yung dimension, ito, no? Pag i-run ko ito siya, control enter lang, ha? Naglabas ito yung number na 1309 by 14. So, actually, ito siya. Ito siya, 1309 observations by 14 variables. Okay. So, ano yung laman niya? Ang laman niya is, ito siya. Ito yung mga variables. Ito yung mga variables. Ito. Makita mo ito when you do this on your side. No? So, ang purpose ahead is, this will display, okay? Display
the top, no? 6 rows, no? Dimension. Tapos ito, count number of rows, no? Count number of rows. Okay. So control enter lang, no? So makita mo yung numbers dito. Values, no? Ayan. 1309. Ang L means that is a long value, no? Long value. So makita mo dito yung mga value ng file, no? Yan. Okay, so ito siya, no? That is step number 1, ha? Sa step number 1, dapat i-load mo yung population data, no? So declare mo yung a folder. Declare mo yung pangalan ng file. Tapos idugtong mo yung folder sa file name, no? Para maglabas yung value ng file. Okay, so makita mo rito yung file. Ayan, no? Ang laman ng variable ng file is yung folder saka yung file name, no? Ayan. So pumasok na siya sa memory, no? Okay, step number 2. Kailangan natin ng 40 random samples, no? As initial random samples to estimate the parameter sigma and proportion of male and female passengers. No? So ito yung command, no? Yung 40, yan ang initial natin, no? So ito siya. So our command, no? Sample is random number generator, na. Okay? So, ano yung value ng numro? Ang numro is ang value ng numro is 1,309. So, it will select, no? It will select a number between 1 to 1,309. Ha? Yan. So ito yung Okay, so i-run ko lang ito. Then I have the first set of samples. Meron akong 40. 40 yan kasi naka-indicate dito 40. So yung number sa yan, ibig sabihin, these are numbers from 1 to 1,300. No? Okay, i-run ko ulit siya. What will happen? Okay, teka pala ha. Yung values na yan, 5341203, makita mo dito. Yan, o. Nakita nyo? 5341203. Hello? Yes, sir. Nakita nyo? Opo, sir. Apo, sir. What will happen pag i-run ko ulit siya? I will get another set. Ayan, 1007748. So ito yung function ng sample command, no? Every time nga i-run ko siya, I will get another set of random samples. So yung 1007, makita mo naman dito, nag-update siya dito. So ang values ng variable na initial ngayon, nawala na yung luma, no? It becomes the current one, no? Okay. So i-run ko ulit, ha? Yan, bago na naman. Ha? So, yan ang ibig sabihin ng random sampling, ha? It will generate another set of values, no? Every time i-execute mo siya, no? Okay, so ito ang okay, ayan na, meron tayong 3 sets, no? How to get the random samples, no? Kasi ang mga numbers na yan, these are ID numbers, no? So if you want to get the actual random samples, ganito lang ang command, no? Galing sa original na data, kasi yung data natin, no, ito siya, di ba? Yan. Ang variable natin is a data, no? I-filter natin yung values ng initial.
filter yung values ng initial tapos comma. Okay? So, i-control enter ko lang yan. So, ito ang laman ni sample. So, control enter. Ito siya. Yan. So, how do I know nga 40 ito siya? 40 talaga yan. Tingnan natin sa samples. Oh. Nandito si samples. Oh. Meron siyang laman na 40 observation sa 14 ka variable. So, ito ang laman ni samples. Ha? Ayan, oh. So, malaman ko na nakuha ko talaga yung 40 kasi according to the environment, na meron na siyang data na pangalan ni samples. Oh. Meron siyang 40 observation sa 14 variable. So, ito yung gagamitin natin para ma-compute yung initial parameters. So, paano makuha yung column na ano? Okay, ganito siya, no? Pag i-highlight ko lang ito lang i-highlight ko, ha? Ibig sabihin, makuha ko ito siya, ito. So, as you notice, class, mayroong mga mixing value, no? Yan, NA. Okay? Mayroong mga mixing value. So, para hindi mag-error, ano? Alisin natin yung mga alisin natin yung missing values, ha. Kasi ibig sabihin yan, hindi dapat siya i-include, no? Hindi siya dapat i-include. So, ang pag-alis sa missing value, ito, NA.omit na, no? Okay, tingnan natin ngayon siya. Oh, wala pa. Okay, run natin, ha. So, ang laman ng variable na age ngayon, yan. Nawala na yung NA, no? So, kanina, mayroon pa siyang NA, no? So, 28 ang nauna, NA, tapos 32. Pag-declare ko sa command na ito, nawala yung NA. So, nangyari, ito na siya. Yan na. So, ito, libre na ito sa basing values, no? So, pwede mo na ma-compute yung standard deviation, no? So, okay, pag ganito yung, pag naka-enclose siya sa parenthesis, no? Yung lahat, no? Pag i-enclose mo siya sa parenthesis, maglabas agad yung value, no? So, yung computation sa standard deviation is D, no? Yan. Okay, run ko siya. So, automatically, maglabas yung result, ha? So, ito yung advantage if you're going to enclose, no? I-enclose mo yung line, no? I-enclose mo yung line by open and close parenthesis, no? Ma-compute agad yung value. So, ito ang standard deviation, no? Get the proportion of males and females, no? Yan. By the way, tingnan natin ang pangalan ng variable siya. Kulang. Full names, no? Full names ng sample. Para makita natin, ha? Ito ang mga pangalan, no? So, nandito yung variable na gender, saka yung variable na age na ito. So, command is call name, ha? So, itabulate ko siya, no? Itabulate ko yung gender. So, ang pangalan is sample, tapos $6, no? So, ibig sabihin, gusto kong itabulate itong variable na ito, no? Tapos, I want to get a table, no? So, kaya may table command. Enter. Automatic, maglabas yung maglabas yung table, no? So, meron akong female na 17, meron akong male na 23. Okay? Ito class, ganito yung formula. Imbis na kopyahin ko siya nga kasi ang ratio dapat dyan is 23/40. Okay? Na imbis na yung constant ang ilagay ko, gawan ko siya ng formula. So, ang male is sa index number 2. Index number 2 male, no? So, ito siya. Okay, highlight ko ito, ha. Control enter. Yan, 23. Yung sum ng gender, ibig sabihin, gi-add niya yung 17 and 23. So, yung proportion, itong proportion na yun, ang proportion is, yan, 0.575. Okay, so, ganoon lang, no?
O, i-run natin ulit, ha? Magbabago yung proportion, ha? Magbabago yung proportion. Okay, clear mo na. Clear mo na. I-clear ko muna, ha? Okay, i-run ko siya hanggang sa itaas. Control Enter. O, 0.65 na yun, no? Kasi nagbago yung table, no? 14 and 26 na. Okay? Okay. I-clear ko ulit, no? I-clear ko ulit. O, tapos i-run ko ulit, ha? I-run ko siya ulit. Ang proportion sa male is, 0.675. Ha? Nagbago yung value na yan kasi yung samples natin, nagbabago yung samples, no? Ito siya. Pag mag-change yung initial samples natin, siyempre mag-change na yung table. Yan, mag-change na yan. Anong table ito? Yan. So, yung proportion, iba din yung proportion. Yan, 0.675. Okay? So, kung depende kung ilang ulit ninyo giran ang program. Basta every time nga ulitin mo yung command, ibang results yan. Ibang result niya. Ganoon talaga ang random samples, no? Hindi mo siya pwedeng tawagin na random sample pag hindi nagbago siya, no? Mag-change talaga yan. So ito na, final sample size for measuring the average. So error is 4, no? Yan, i-assume ko lang ito, ha. Tapos ang in average is okay, run rate lang. Ang value ng NAV, yan, 49.3. I-run off ko siya sa next na integer, no? So I will have 50. So ang command is ceiling, no? Final size for the proportion, no? Iba yung ang value ng error sa sa average sa proportion. Sa proportion maliit na yung E dapat. So ito yung E. Tapos ang formula, no? Ang formula is andon sa ang formula andon sa ninyo, copy niyo, no? That is what? P times 1 minus P times C alpha over 2 quantity square, no? Then divided by E square. So, ang N pro, tapos anong value dito? Okay, you need 338, no? You need 338 samples to estimate the proportion, no? While you need only 50, no? Samples to estimate the the, the average age of the population. So, target ID of respondents, ito na siya, no? Ulitin yung sample ako man, no? Ngayon, ang sample mo, doon na sa, nagbago na siya, no? Ang population is Nabi Grosso. Tapos, gamitin na yung value ng Nabi. Ang target natin is ilan? 50. Ang in-proof natin ngayon is 338, no? So, ito na, target ID sa respondents, no? So, ito na yung ID number, no? ID number ng passengers, no? So, kung kukunin sa number 227, number 673, number 701. Sa proportion naman, iba yung random samples, no? Pero dapat meron tayong ilan siya? 300, ilan yan? Ang random samples for proportion, ito. 338, no? Then you select the final respondents from the list, no? From the original, ha? Ano yung original list? Meron kang 1,309. Okay? So, saan natin siya kukunin? Galing din sa original data. So, ibig sabihin, ang piliin natin yung ID na nakuha natin, no? Ang ID na nakuha natin, ito sila. Ha? For average estimation, ano siya? Ito ang subset, no? Ito ang subset.
Okay? For for proportion, ito siya. Okay, dimension, gaano karami? Siyempre 50 by 14. Dimension sa isa, 338 by 14, tama. Kasi yung n available natin is 50, ang n sa proportion is 338. Tapos, next, dapat mo save mo yung Excel, no? Pag save mo sa Excel file, ang folder, okay, balik ako doon ha, Titanic na. Ang file name niya ngayon, ito na. Random samples for estimating average sa CSV, no? Yan. Tapos idugtong ko yung folder saka file name ha. So command space 0. So, bali ibig sabihin, ang first is folder, tapos comma, tapos slash, no? Forward, comma, tapos file name. Okay? So alam ko na ang laman ng file is ito siya. Titanic, na-change na ba? Wala pa. Okay, ay dapat i-run ko muna siya para ma-update siya. No? File name. Yan. Lumabas na siya, no? Lumabas na yung file, no? So, ito yung file name ko ngayon. Which is an Excel file. Andun ko siya makita sa folder na Titanic, no? Ganun pa rin, no? I-save ko naman yung proportion na estimation, no? So, nagbago na yung pangalan ng file. Ang value ng file name is no, ito, random samples for estimated proportion, no? Ang formula, ganito pa rin, no? File. So, control enter ulit. Tapos write, no? So, ito, ito yung command. Now, paano ko malaman na lumabas talaga siya? So, ibig sabihin, hanapin ko siya actual. Okay, so dito ako sa folder, no? Explorer, ha? Tapos nandito siya. Okay, hanapin mo siya, date modified. Teka. Nasa D siya. Nasa D, pangalan niya ay Titanic, no? Ito. So, nandito yung file, no? Wait, isa lang. Balik ha, basig na-repeat ako siya. Wait. Titanic. Okay, run po ulit ha. For Avi. Tapos, dapat dalawang file siya. Nasa folder. Ayan. So, dito, random samples for estimating average, no? Tapos, random samples for estimating proportion. No? So, ito siya. So, i-open natin, ha? Pag-open, so, ito siya. Ang laman yan is ito lang. 50 lang, ha? 50. Hindi kasali yung row number 1. So, 50 siya. Tapos yung isa naman, random samples for estimating proportion. No? Ang sa proportion is, ilan yung proportion? Ang proportion po is dapat what? Dimension sa proportion. 338, no? So, dapat Excel ko is what? I will have what? 338. Tama. 339 kasi hindi kasali yung number 1. So, ito, random samples ito ha. Pagkuha naman, i-run ko ulit, iba na naman yung random sample sa makuha. Iba na naman siya. So, nanggaling yan dito sa population. Ano yung population?
Ang whole population ko original is pila? Ayan, 1,310. 1,310. Tapos out of that, pumili ako ng 50. Okay? Para ma-estimate ko yung yung variable na edad. Ito siya. Well, whereas if I want to estimate the proportion, I need 336. Okay? So, ulit ako dito. So, ito class, i-pause ko ito kasi you're going to solve this one. Perform the same process by loading the new data set. VFI. This is personality survey. So, ito siya. Ipadala ko sa inyo ito I-copy ko yan. By the way, paano mag-generate ng result? Okay. I-click ko lang itong icon, compiler, So, compiler na yan, MS Word, Compile. Pag-compile ko, maglabas doon yung, oh wait, error na siya kasi open na yung file. Open na yung data sa Excel. Dapat naka-close yan, Okay, ulit na. So, compile, tapos Word. Yan. Sampling Titanic, nandito yung result, nandito lahat. So, ito yung i-submit nyo doon sa Google Classroom. Submit nyo yung file ito doon sa Google Classroom. Saka yung command. Bali, dalawang file. So, you're going to submit 2 files. Okay, ipadala ko ipadala ko sa text file. Highlight ko lang ito. Highlight ko na siya. Copy. Ilagay ko siya sa text file. Yan. So, gawin nyo dito. Copy and paste na lang, So, save as desktop na lang. So, this is random sample. Okay. Okay, tapos okay. Balik ako doon sa Facebook.
Sir, ngayon ipapasa po. Hindi, huwag matapos. Paunahan lang.